Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Huwebes, Agosto 6 na kita tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Klase sa tanan nga level sa probinsya sang Guimara suspendido bangod sang malain nga panahon. Dugang nga fuel discount pagapasakaon pa sa 12 pesos kada litro sa mga pampubliko nga salakyan. Mayor Treñas konforme sa tikang ni Presidente Marcos nga dapat makasuhan ang sa likod sa mga maanomalya nga flood control project. Iloilo Provincial Health Office naka-record sang 196 ka mga bago nga kaso sang dengue sa sulod sang isa ka semana. Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market formal na nga na turnover sang SM sa Iloilo City Government suno kay Mayor Treñas. Kolorom van nga nagpasakay sang turista pakadto sa Katiklan-Aklan nadakpan sang LTO. Mga OFW ginhana sang PCDO sa Hilot, Masads kag
reflexology. Kag 70 ka mga estudyante kag graduate sang Iloilo City Community College nagbaton sang kapin 1 million pesos nga cash for work assistance. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:06 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Suspinde sang lokal nga panguluhan sang Guimaras ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga bulutuan sa bugos nga probinsya subong adlaw Huwebes, Agosto 6, bangod sang malain nga tiyempo. Ang pagsuspende sang klase ginpatuman suno sa direktiba ni Governor Maria Lucel Nava agud masiguro ang seguridad sa mga estudyante, maestro kag iban pa nga mga personnel sang mga eskwelahan. Ginahinyo man sang lokal nga panguluhan sa publiko nga magaligmat kag padayon nga magbantay sa mga opisyal nga advisory kag weather bulletin sang Pag-asa, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag sang ilang mga opisyal nga communication channels. Nagapabilin nga prioridad sang lokal nga panguluhan ang safety sang tagsa kag Guimaras noon. Radyo Pilipinas News. Pasakaon sang gobyerno sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga driver sang jeepney kag UV Express. Sugod sa Agosto 15 bilang kabahin sa mga tikang agud mapahagan-hagan ang epekto sang mataas nga presyo sang petrolyo. Suno sa Malacañang ang dugang nga diskwento ay kapatuman bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa diin magalabot sa 1,800 pesos kada simana ang mapuslan sang mga driver. Ini ang dugang nga inisyal nga 10 ka pesos nga discount kada litro sang Abril nga nakabulig sa masobra 93,000 ka mga PUV driver sa bugos nga pungsod. Naisugtan man ini sa Sinapol agin pangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto kaupo ng mga miyembro sang gabinete. Sa diin na istoryahan ng mga tikang sang gobyerno agud maprotektahan ang ekonomiya, mapunggan ang pagsakas ang presyo sa mga balaklon kag mapadayon ang suporta sa mga sektor sang nga direkta nga naapektuhan sang tensyon sa Middle East. Ginmanduan man direkto ang Department of Social Welfare and Development nga siguruhon nga malabutan sang uplift assistance sa mga mangunguma, mangingisda, trabahador sang transportasyon, konstruksyon kag iban pa nga mga low-income workers. Ginpabutyag naman ni Presidente Marcos nga padayon ang pagpaningiwa sang gobyerno nga suportahan ng mga Pilipino nga tuman nga naapektuhan sang mga pangkalibutan nga pagpanghangkat sa ekonomiya, labi na ang mga yara sa sektor sang transportasyon kag agrikultura. Radyo Pilipinas News. Kay sa Trenyas kumporme sa tikang ni Presidente Marcos nga dapat kasuhan ang sa likod sang maanomaliya nga mga flood control project. Radyo Pilipinas Detalye sang balita. Konporme si Iloilo City Mayor sa Trenyas sa tikang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan nga pasabton kag kasuhan ang yara sa likod sa iskandalo sa flood control project. Sa preskon sang alkalde ginasuportahan sini ang panawagan ni PBBM nga dapat kasuhan o kung manabat ang mga yara sa likod sa anomalya. Kumalin sa nabulgar ang mga bodos kag nanginambit sa presidente ang pag-usisa sa mga proyekto sa karon nominado si Mayor Trenyas nga madasig na ang koordinasyon sa mga ahensya sa lokal nga panguluhan sa pag-follow up sa mga programa. Sa bahin sang syudad, bugos naman ang pagsuporta sa lokal nga panguluhan sa Oplan Kontra Baha program nga nagatuyo sa declogging kag clearing operation sa mga lagyan sang tubig labi na subong nga tig-ululan. Hindi malipod suno kay Mayor Trenyas madamos ang bagay nga nakaapekto sa pagbaha sa syudad sang Iloilo. Magluwas sa epekto sang climate change, yara man ang mataas nga rain volume kag kakulang sa disiplina sang pumuluyo sa paghaboy sang basura kasubong sang plastik nga nagabara naman sa mga kanal kag drainage system. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Health Office nakarecord sang 196 ka mga bagong kaso sang dengue sa sulod sang isa ka semana. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Reñeta. Naka-record ang Iloilo Provincial Health Office ng 196 ka kaso sa dengue sa bugos na probinsya sa sulod lang sang isa ka semana kung humalin July 26 to August 1, 2026.
Ginpayag ni Dr. Maria Socorro Quinyon, Provincial Health Officer sa Iloilo, nga naglapit na sa kabilidad nga 1,595 ang kaso sa dengue nga na-record humanin January 1 to August 1, matapos kami nagduga nga 196 ka kaso sa morbidity week 30. Sa 196 na bago nga kaso, pinakamadamo nga naduga nga kaso sa Banwas ang istansya nga may 22 ka kaso, gisundan sa Ahoy nga may 17 kag Kalimog nga may 16. Dugang pa ni Dr. Quinyon nga nalapit na sa probinsya ang alert threshold halin pa sa morbidity week 29 kung sa di masobra na sa 5 katuig nga historical cases without outbreaks sa 2024 kag kinahanglan na nga mangin alerto agad malikawan ang paglabot sa epidemic threshold. Samtang wala na sa anom ang nagatag na dengue deaths sa sini nga tuig kung sa dumagi kan sa istansya, tig-isa sa Ahoy, Carles, San Dionisio kag Bingle. Panugyan ni Dr. Quinyon sa publiko nga magpanglimpyo sa guwakal sa sulod sang Panimalay agad malikawan ang pagtaas ang kaso sang dengue. Sa ato na data, nakita na ang alert threshold naton nalabutan na sa morbidity week 29 sa last week ina nga report nagasaka na, so nakakalabot na sa alert, so meaning to say nasobra na siya sa 5 years na so nakakalabot na sa alert, so meaning to say nasobra na siya sa 5 years na historical cases without the outbreak years of 2024. So meaning dapat na kita mag-alerto na gid kay man kung magsigi-sige ni pagsaka basi lead sa aton na breaching of epidemic threshold nga which gusto natin tani malikawan. Nabatian ang kabaysang pahayag ni Dr. Quinyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Central Market kag Iloilo Central Market formal na nga na turnover sang SM sa Iloilo City Government suno kay Mayor Raisa Trenya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Yung kumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga formal na nga turnover sang SM ang duha ka mga merkado publiko sa Iloilo City Government. So na kay Mayor Treñas ang Hulyo 22 opisyal na gintugyan sa syudad ang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market kasunod man sang iya pangabahay sa SM. Kasunod sa turnover ginpahayag sa alkalde nga mahimo na nga ma-address ang pila ka mga concerns sa mga vendors nga ginpalabot sa city government sa diin mapakayuman ang pila ka mga areas na kinahanglan i-repair. Sa karon ongoing na ang minor repair sa mga merkado dugang pasang alkalde. Namutikan man suno kay Mayor Treñas ang pagdamo sa mga nagabisita sa Iloilo Central kag Terminal Market sa diin magluwas sa mga produkto nga mabakal diri makabigman nini nga bag-o nga tourism attraction sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sang Land Transportation Office Region 6 ang isa ka kolorom nga private van nga nagakarga sang duha ka Amerikano nga turista halin sa Iloilo City pakadto kuntani sa Katiklan Port sa Aklan nga wala sang ginpakita nga prangkisa. Naparahan ang salakyan sa isa ka checkpoint sa barangay Duyan-Duyan sa Banwasang Kabatuan suno sa LTO Region 6. Napaslawan sa pagpakita sang prangkisa ang driver kag napamatudan nga nagbayad sang pamasahe ang mga turista. Nagpahanumdum naman si LTO 6 Regional Director Attorney Godioso Iduspan II nga may mabugat nga penalidad ang illegal nga operasyon sa mga nagapamasahero nga wala sang franchise. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga OFW ginhanas sang PCDO sa Hilot Massage kag Reflexology. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Report. Torichante. Ginhanas ang Provincial Cooperatives Development Office Iloilo pinaagi sa Iloilo Technology and Livelihood Development Center ang mga anay kag subong nga overseas Filipino workers sa Hilot Massage kag Reflexology. Katuwang sang PCDO Iloilo sa paghanas ang lokal nga pamunuan sang putotan sa diin ang mga nagtambong ginpaidalom sa hands-on learning kag skills development. Katuyuan sang programa
programa nga hatagan ang mga partisipante sa mga praktikal nga ihibalo sa pagmasahe bilang dugang nga palangabuyan o kun alternatibo nga kuluhaan sang pang-adlaw-adlaw nga gasto. Nagpasalig ang PCDO nga magahatag sa mga oportunidad sa komunidad para sa bagong Pilipinas. Hope Taychante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 60 ka mga estudyante ka graduate sa Iloilo City Community College nagbaton sa kapin 1 million pesos nga cash for work assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagbato sa kapin 1 million pesos nga financial assistance ang Cash for Work program for higher education institutions ang Kapit Bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services sa Concalahi Seeds ang 70 ka benepisyaryo gikan sa Iloilo City Community College. Sa 70 nga benepisyaryo, 41 ang bagulang graduate kag 29 ang enrolled sa karon sa ICCC. Ginhiwat ang payout sa duha ka schedule matapos nga nakumpleto na sa mga benepisyaryo ang pag-render sang duty. Ang Cash for Work program nagahatag sang short-term nga obra kag cash support sa college students kag graduates nga nagakinahanglan sa financial assistance. Sa baylo, ang mga partisipante nagaubra sa opisina o community work sa mga partner government offices. Sa idalom sa programa, ang mga enrolled nga estudyante nagaubra sang 4 ka oras kada adlaw sa baylo sang 275 pesos per day sa sunod sang 50 ka adlaw samtang ang graduates naman ang nagaubra sang 8 ka oras sa baylo sang 550 pesos kada adlaw sa sunod sang 25 ka adlaw. Sa bugos nga rehyon, nag-allocate sang masobra 5 million pesos para sa CFW program kung sa diin nakabenepisyo ang 370 ka partisipante sang programa. Magluwas sa ICCC, may mga benepisyaryo man gikan sa Guimaras State University kag University of Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Tourism inhanas ang komunidad sa Barotac Nuevo para sa plano nga ecotourism site sa Tinorian River. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita. Naghiwat ang Department of Tourism Region 6 pinaagi sa Tourism Industry Skills Program sa Filipino Brand of Service Excellence Training sa Barotac Nuevo bilang pagpanghanda sa plano nga development sa Tinorian River nga mangin ecotourism site. Katuwang sang DOT sa aktibidad ng Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology sa Barotac Nuevo Campus. Katuyuan sang programa nga ihanda ang komunidad sa paghatag sang kalidad nga serbisyo kag pag-amuma sa mangin bisita sa lugar. Naibaluan niya kilala ang Barotac Nuevo bilang football capital sa Pilipinas kag kung matigayon nga ma-develop ang Tinorian River, ginalauman nga madugangan pa ang atraksyon sa banwa. Nagpasalig naman ang Department of Tourism Region 6 nga nagapabilin ini nga komitido sa pagpabaskog sang lokal nga turismo pinaagi sa pagpasangkad sang ikasarang sa mga pumuluyo sa komunidad, pagpangapin sa lokal nga panublion kag pagpanami sa mga eksperyensya sa mga bisita sa bilog nga Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Taychante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hagla nga naga-postpone sa barangay and SK election ginduso sa Kamara. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Nagpasar sa House Bill 10591 si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez para sa pag-postpone sang barangay kag sangguniang kabataan elections ganatala sa Nobyembre 2, 2026. Ginaduso si dalom sang hagdang Isaylo sa unang Lunes sa Nobyembre 2028 ang piniliay sa SK kag barangay. Nagapati si Benitez nga dapat unahon ang pila ka importante nga isyu sang pungsod kaangay sang krisis sa enerhiya, pagbangon sa mga eskwelahan sa epekto sang linog kag mga pagpanghanda para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Ban election. Ang hagda ni Benitez ang ginpahayag suportado sang hindi magdubo sa 50 ka mamarida sa Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang 1.4 million pesos nga livelihood assistance sa 73 kanay rebelde kag ilang mga pamilya gikan sa gobyerno. Ang mga benepisyaryo nagikan sa banwasang Tapas, Kwartero, Dao kag maayon sa Capiz. Ang tagsa ka benepisyaryo nagbaton sang 20,000 pesos nga bulig kag financial literacy training nga ginpatigayon sa Department of Social Welfare and Development kag Capiz Provincial Government agud masuportahan ang ila plano
nga pagbangon kag magpauswag ang ila pangabuhi. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa ilang nabaton nga bulig gikan sa gobyerno. Radyo Pilipinas News. Pinakadako nga Philippine Science High School sa Pungsod pagatukuron sa syudad sang Bacolod. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga itukod sa Bacolod ang pinakadako nga Philippine Science High School campus sa Bugos nga Pungsod. Sunod sa alkalde, nagpagawa sang resolusyon ng Philippine Science High School System nga nagakumpirma nga ang Bacolod City ang mangin lugar sang bag-o sini nga campus. Dugang pa sa alkalde, ginalauman ang groundbreaking sini nga tuig samtang natalana nga mabukas ang campus sa banason nga school year ukon sa Hulyo 2027. Ginpabutag naman ni Kasataya nga padayon ang ila pagtrabaho para sa accessible kag dekalidad nga edukasyon sa Bacolod City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga octogenarians kag nonagenarian sa siyudad sang Pasig nagbaton sang assistant Radyo Pilipinas sa detalye sang balita. Nagbaton sang 10,000 pesos nga cash gift ang 121 ka mga octogenarian kag nonagenarian gikan sa Pasig City halin sa National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Region 6. Sa idalom sa Expanded Centenarians Act o kon Republic Act No. 11982, ang mga eligible nga mga senior citizen nga nagaedad 80, 85, 90 kag 95 years old makabaton sang tig 10,000 pesos. Yara sa ginhiwat nga payasan day City Vice Mayor Elisir Chavez, City Councilor Paul Gerard Panes, Chairperson sa Committee on Handicapped People, kag City Councilor Catherine Palmares nga Vice Chairperson sa pareho nga komite. Ang payout ginpangunahan sa City Social Welfare and Development Office kaupod ang Office for Senior Citizens Affairs. Para sa Bagong Pilipinas, Mayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Tagaan pagdamod ni Anay Finance Undersecretary kag University of the Philippines Professor Shelo Magno kag importante nga papel sang kabataan sa pagduso sang accountability kag insakto nga paggamit sang pondo sang gobyerno sa Leadership and Fiscal Responsibility Forum maginiwat sa UP Visayas Iloilo nga gintambungan sa mga estudyante kag mga representante sa non-government organization. Gininyo ni Magno ang mga kabataan nga gamiton ng ila kaalam sa pag-analisa sang datos kag impluwensya sa social media agud makabulig sa kampanya Batok sa Korupsyon. Lakip sa mga ginistoryahan sa forum ang padayon nga mga isyu sa pungsod pareho sang proyekto sa flood control kag infrastruktura. Pagatag sa nagakahigo nga pondo sa edukasyon, lakip na ang ikaayong lawas subong man PhilHealth. Ginpanumduman ni Magno nga ang mga partisipante ang tanan nga serbisyo sang gobyerno nagalin sa aton buwis. Gani nagakadapat lamang nga mangin mabinantayon ng publiko nga maghatag sang gobyerno ang dekalidad nga serbisyo para sa pumuluyo. Radyo Pilipinas News. 1.7 million pesos nga crab processing and trading center ginbuksan sang DA-BFAR sa Banwa sang Concepcion. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Ginbuksan na sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR Region 6 kag sang Barangay Igbon Kasagan Association o kung Bigkas kaupod ang LGU Concepcion ang 1.71 million pesos nga Blue Swimming Crab Processing and Trading Center sa Barangay Igbon, Concepcion, Iloilo. Ang proyekto nga ginpatuman si dalom sa Special Area for Agricultural Development o kung SAAD Program Phase 2 may ara sang baligyaan kag cooking station. Bangod sa proyekto, may sentralisado na nga lugar ang asosasyon kag hindi na kinahanglan pa magpauli sa ila kabalayan para lang magpasungaw sa mga kasag. Suno kay DA-BFAR 6 Regional Director Remia Apari, ang pasilidad ginalauban nga magapanami sang fish handling practices kag operasyon sang asosasyon santo sa gintarana nga food safety standards kag good manufacturing processes. Ang pasilidad igadumala sang asosasyon na may technical nga pagiya sang DA-BFAR 6 kag LGU Concepcion. May gamiton man nga manual of operations agud masiguro ang husto nga pagdumala kag paday nga operasyon sang sentro.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan nga balita, 3 ka Ilonggo seafarers nga nagpauli bangod sa Black Sea attack nagbisita ka nagpasalamat sa Kapitolyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Halin sa Iloilo International Airport, nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital ang 3 ka Ilonggo seafarers na gin-repatriate kasunod sang pagpangatake sa Black Sea. Ang 3 ang ginabi-abi sa Kapitolyo ni Provincial Administrator Raul Banyas. Isa sa ila pumuluyo sang Dinglet, ang isa gikan sa Banwa sang Miag-aw, samtang sa Ortiz sa syudad sang Iloilo naman ang isa sa repatriated OFW. Sa panaysayan sang isa ka seafarer, on duty siya sang natabo ang pagpang-atake sang drone sa Black Sea. Ginpahayag niya nga sang pagbomba, desidido gid ini nga magpauli sa Pilipinas. Gilayon naman niya ginaksyonan sang Public Employment Service Office, Iloilo Province, ang pagpangayo sang bulig sa mga himata sang 3 ka seafarer. Rason agud mabuligan nga mapauli sang gobyerno probinsyal. Sa karon nakatutok sa paghatag sang psychosocial intervention ng probinsya sa mga nagpauli nga OFW. Magabulig man ang probinsya sa pag-assist sa ila agud maproseso ang ila mabaton nga financial assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. inyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, August 6, 2026. Medyo maulanon aton sini nga panahon ha, halong gid sa aton sini mga kauturan nga nagabiyahe dala sang proteksyon sa inyo sini nga ikayong lawas. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, especially sa pagmonitor sa aton sini nga panahon subong nga adlaw. Salamat sa mga nag-upload sa aton sini nga FB Live subong nga aga kasi tanan naton nga mga listeners. Madamo nga salamat sa inyo. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga kuno gid lamang inyo alagad ang inyong balita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.